Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay user DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3076 hanggang 3080. Pumila na ang mga waiter at nagsimulang magsilbi. Sa panahong ito, nagpakita rin si Zheng Xiao, ngunit hindi siya nakialam sa mga gawain ni Aaron, at hindi niya inirekomenda ang kanyang sarili. Natatakot siyang magpinta siya ng ahas at dagdagan pa iyon. Pagkatapos ng lahat, sa kakayahan ng Aaron, ano ang maliit na bagay? Shi Jing, magkakaklase tayong lahat. Kalimutan na natin ito. Kahit medyo over the top si Lin Fanggang, ayaw niyang seryosohin ito. Oo, ilang taon nang hindi nagkikita ang mga matatandang kaklase. Bakit ba ang bango ng pulbere? Sa aking palagay, paano kung umatras? Tingnan ang mga bagay na ganap na nagyelo. Ang mga matandang kaklase na iyon ay nagsimulang makipagpayapaan, ngunit hindi nila alam ang pag-unlad ng mga bagay, walang puwang para sa pagbabalik, nawala ni Lin Fang ang mga kontak na iyon sa listahan ng kayamanan, ang ganoong resulta, hindi niya matanggap, kaya hindi niya ito kayang pabayaan na lang, si Shi Jing. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Planong makipagtalo kay Lin Fang. Napakaraming mahahalagang tao ang kilala ni Lin Fang. Bagamat makapangyarihan ang pamilyang Han sa Yanjing, hindi sila pumapayag na magkaroon ng away. Halika, kumain at uminom. Ang mga salita ay lahat sa alak. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Mauna na tayo. Nagsimulang umupo ang isang grupo ng mga estudyante na umaasang mapatahimik ang digmaan sa pagitan ng magkabilang panig. Ngunit hindi naglakas loob na kumilos si Liu Wei. Kung tutuusin, siya lang ang nakakaalam ng totoong sitwasyon. Sa Liu, ang mga mata ni Wei, ang kaklase na nagsabi na ang pamilyang Han ay makapangyarihan sa Yanjing, ngunit ayaw niyang magkaroon ng away, ay isang tunay na kamatayan. At ang lahat ng ito ay malamang na dahil sa isang tawag sa telepono mula sa Aaron. Monitor, bakit ka pa nagpupumilit na gumawa ng isang bagay? Ikaw ang nagpasimula nitong class meeting, at kailangan mong manguna. Oo, Liu Wei, ano ang ginagawa mo? Bilasan mo at uminom ng kaunti kasama ang mga dati mong kaklase. Shi Jing Lin Fang, magmadali din kayong dalawa na makita ang katotohanan sa baso. Kung sino man ang umiinom, matatalo siya ngayon. Ang ilang mga tao ay nagsimulang suyuan, naisip na walang muwang na ang ilang baso ng alak ay maaaring hayaan sina Shi Jing at Lin Fang na malutas ang sama ng loob. At mayroong isang maliit na bilang ng mga tao na gustong gumamit ng alak upang makamit ang kanilang sariling mga layunin. Shi Jing man o Lin Fang, ang muling pagsasama-sama ngayon ay hindi masayang magkaroon ng pagkakataong halikan si Fang Ze. Sa halip, pumunta siya sa Aaron. Ngayon, dapat siyang pumunta para malaman kung ano ang nangyari kung hindi, ang kanyang kliyente ay nasa dilim pa rin. Tuldok, bakit lumuhad si Lin Fang para sa iyo? Tanong ni Shi Jing sa mahinang boses. Sinabi ni Han Sanchen na may mahinang ngiti. Ang mga taong kilala niya sa tinatawag na listahan ng kayamanan ay talagang mga pupe ni Nangang Bolang. Tinawagan ko si Nangang Bolang, at inalis ng lahat ng mga puppet si Lin Fang. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Shi Jing na hindi nakakagulat na ngayon lang tinawagan ang mobile phone ni Lin Fang, at pagkatapos niyang sagutin ang mga tawag na iyon ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito pala ang nangyari. Ito ay may kaugnayan sa Nangang Bolang. Hindi nakakagulat na magagawa ito ng Aaron. Gayunpaman, sa isip ni Shi Jing, malabo pa rin siyang nagulat sa kakayahan ni Nangang Bolang. Ang lahat ng mga tao sa listahan ng kayamanan ay ang kanyang mga puppet.
Gaano karami sa pandaigdigang ekonomiya ang kontrolado ng pamilya Nangang? So, tapos na ba si Lin Fang? Tanong ni Shi Jing. Maaaring sabihin, at walang puwang para sa pagmamaniobra. Sinabi ng Aaron na para sa mga taong iyon, ang Lin Fang ay isang laruan na maaaring iwanan anumang oras. Halos magdulot ng gulo si Lin Fang sa kanila, kaya natural na layuan niya ang babaeng ito. Tumanggaw si Shi Jing. Gusto niyang humingi ng pagmamahal kay Lin Fang. Kung tutuusin, magkakaklase silang lahat, pero sabi nga ni Aaron, kaya hindi na siya nag-abalang magsayang ng lakas ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, sa pagitan ng mga kaklase at ng kanyang anak, na mas mahalaga, si Shi Jing ay malinaw pa rin. Hindi niya ipapahiya ang kanyang anak para sa isang kaklase. Kumain ka muna at tingnan mo kung ano ang susunod niyang gagawin. Sabi ni Shi Jing. Kinawayan ni Aaron ang kanyang kamay at sinabing, Ma, kumain ka muna. Lalabas ako para huminga. Anong problema? Hindi komportable. Nag-aalalang tanong ni Shi Jing. Hindi. Ayaw ko lang kumain kasama ng mga kaklase mo, at hindi susuko ang babaeng si Lin Fang. Kailangan kong lutusin ang problemang ito. Sabi ni Aaron. Tumalon ang talukap ng mata ni Shi Jing. Lutusin si Lin Fang. Ngayon lang sinabi ng Aaron na ang isang aksidente ay maaaring kumitil sa buhay ni Lin Fang anumang oras. Hindi naman talaga niya gagawin yun, diba? Bagamat mapot si Lin Fang, hindi siya nagkasala ng kamatayan. 3,000, kahit na si Lin Fang ay lumampas na, hindi na kailangang mamatay. Sabi ni Shi Jing, Mom, what do you think? How can I do such thing casually? It's just to teach her a lesson. 3,000 walang magawa paraan. Mabuti iyan, mabuti iyon. Nakahinga naman ng maluwag si Shi Jing at sinabing, maglakad-lakad ka muna. Tatawagan kita kapag kakain na ako ng hapunan. Oo, dahil doon, umalis ang Aaron sa Longho Pavilion. Karamihan sa mga estudyante ay hindi napansin ang Aaron, ang pagtulak sa tasa upang palitan ang tasa ay hindi masigla, tanging si Liu Wei lamang ang nakapansin sa pag-alis ni Aaron. Mula sa kanyang likuran, ito ay isang immature na bata lamang, ngunit ang lakas na mayroon siya ay kamangha-mangha, kaya hindi maisip ni Liu Wei ang dahilan kung bakit siya napakalakas. Ang dahilan kung bakit pinangalanan ang Longho Villa bilang Longho Villa ay dahil mayroong isang malaking artificial na lawa sa gitna ng villa. Ito ay dating kilala bilang Longho, kaya nakuha ng villa ang pangalan nito. Ito ay isang bihirang bagay na makita ang gayong lawa sa mga suburb ng Yanjing. Nalaman ng Aaron na maraming tao ang nangingisda sa tabi ng lawa. Sa oras ng tanghalian, ang mga taong ito ay hindi pa tapos sa kanilang pangingisda. Hindi niya alam kung anong uri ng alindog ang pangingisda. Lumapit si Aaron sa isang matanda na may puting buhok. Ang matanda ay may hawak na pangingisda at nakasuot ng cap ng mangingisda. Siya ay may sapat na kagamitan at may profesional na postura. Lolo, mayroon bang isda sa kawit? Hindi madaling mahuli ang mga isda sa Longho, ngunit pagdating mo, ito ay nasa kawit. Pagkasabi niya nito, itinaas ng matanda ang kanyang kamay at nataman ang isang crucian carp. Nakaramdam siya ng kakaiba sa mga tainga ni Aaron. Pagdating niya, kinuha niya ang cane at sinabing parang isang matanda ang nangingisda dito, napakalakas ng isda na ito. Pakinggan ang tunog ng linya ng hangin, hindi mapigilan ng Aaron na sabihin. Ang malambot na pamalo ng matanda ay mayaman sa isda. Nahuhuli niya ang pakiramdam ng magagandang bagay. Kung minsan ay hinihila niya ang isda mula sa tubig, at kung minsan ay hinahayaan niya ang isda. Malinaw na nalaman ng Aaron na dahil sa pakikipaglaban sa mga isda. Matanda, hindi maganda ang iyong pisikal na lakas. Maaari ba kitang tulungan? Hindi na ito makita ni Aaron. Isang isda ang nagpahiya sa kanya ng ganito. Bilang isang kabataang mainitin ang dugo, dapat siyang tumulong sa panahong ito. Ngunit hindi napansin ni Aaron, na nagsabi ng mga salitang ito, na hindi maipaliwanag na tumaas ang sulok ng bibig ng matanda, na nagpapakita ng masamang ngiti. Oo, pero marunong ka bang mangisda? Tinanong ng matanda ang Aaron. Bagamat hindi pa nangingisda si Han Sanchen, ito ay isang simpleng bagay tulad ng pangingisda. I-drag lang ang isda sa waterbank. Ano ang hirap? Siyempre, walang bagay sa mundo ang makakapagpahiya sa akin. Sabi ni Aaron, Young man, you can't be too complacent. Ang pangingisda ay hindi simpleng bagay. Sabi ng matanda,
Si Han Sanchen ay medyo hindi kumbinsido sa kanyang puso. Pangingisda lang ba? Saan kaya mahirap? Kung siya ay malakas sa espiritu, hindi ba siya makakagawa ng isda? Matanda, ibigay mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Tapusin ang pagsasabi ng mga salita, Aaron pagkatapos ay iniunat ang isang kamay. Ngumiti ang matandang lalaki at iniabot ang pamangwit sa Aaron. Sa opinyon ni Aaron, ito ay isang bagay ng matinding pagsisikap. Hilahin lang ang isda sa pampang. Kaya't nang makuha niya ang pamangwit, sinubukan ni Aaron na pilitin na ilabas ang isda sa tubig ng may malupit na puwersa. Ngunit sa sandali ng paggawa ng puwersa, naramdaman ni Aaron na ang isda ay naalis sa pagkakawit at itinaas ang walang laman na pamalo. Dahil dito, medyo nalilito ang Aaron. Paano siya biglang madi-disconnect? Binata, binalaan kita na ang pangingisda ay hindi isang madaling bagay. Nakangiting sabi ng matanda kay Aaron. Anong problema? Han 3,000 inexplicably nakatingin sa matanda, ganap na hindi maintindihan kung ano ang nangyari. May kawit ka pa ba? Sabi ng matanda, tumingin ng mabuti si Aaron, at nawala ang kawit. Ang isda ay hindi lamang kumakain, ngunit kumakain din ng kawit. Matalino mang isda, kailangang dahan-daang magpakawala ng puwersa. Kapag walang lakas ang isda, natural na lalabas. Sa malupit na puwersa, masisira lang nila ang linya at makakales. Ang isda ay nagpupumiglas sa tubig ng may mahusay, lakas. Ipinaliwanag ng matanda kay Aaron. Para sa isang taong unang nakausap sa pangingisda, hindi maintindihan ng Aaron ang katotohanan ito, ngunit ang sitwasyong ito ay talagang nagpapahiya sa kanya. Walang isda, walang kawit. Ngayon, hindi lang isda ang utang mo sa akin, pati kawit. Nagpatuloy ang matanda. I'm sorry, old man. I didn't expect so much fishing, nahihiyang sabi ni Han. It doesn't matter. Isipin mo na lang may utang ka sa akin. Sabi ng matanda, hindi ba ang isda at ang kawit? Paano ito biglang naging tao? Nang magtaka si Aaron, nagpatuloy ang matanda, hindi mo alam kung gaano ako katagal naghintay sa'yo. Hintayin mo ako. Sigurado ka dito, naghihintay para sa akin sa layunin. Aaron alinlangan ng isang paraan, ang matanda ay nagsasabi ng gayon ng mga salita, ang bagay na ito pagtatansya ay hindi simple. Siyempre, kung hindi, sinong mangingisda sa tanghali? Gutom na ako, sabi ng matanda. Naging alerto ang Aaron. Ang lumang bagay ay nakatago ng malalim, at siya ay nahuli. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Aaron. Makakatiyak ka na ang ginagawa ko ay isang bagay na kapwa kapakipakinabang, na mabuti para sa akin at mabuti para sa iyo. Sabi ng matanda, itakda mo ako at sabihin sa akin na ito ay kapwa kapakipakinabang. Han 3,000 laugh, ngayon lang may kaunting pagkakasala, instant na wala. Kinasusuklaman niya ang pakiramdam ng pagiging kalkulado, at ang matandang ito ay hinawakan lamang ang kanyang ilalim na linya. Hindi mo ba nakakalimutan ang mga pumatay sa POC? Sabi ng matanda, tirik ang mga mata ni Han Sanchen. Akala niya ang matanda ay boss ng isang kumpanya. Nais niyang makakuha ng kooperasyon sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabanggit niya ang organisasyong pumatay ng POC. Tilaan, bagay na ito ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Mukhang marami kang alam. May sama ka ba sa killer organization na ito? Tanong ni Aaron. Napabuntong hininga ang matanda at sinabing, ang nag-iisang anak na lalaki ko sa buhay ko ay ang mamatay sa kanilang mga kamay, kaya ang pinakamalaking hiling ko sa buhay ko ay ipaghiganti ang aking anak. Wala akong kinalaman sa paghihiganti mo sa anak mo, at gusto ko silang harapin. Tama na ang lakas ng isang tao. Alam ni Han Sanchen na hindi susuko si Tingon, kaya hindi niya ito kinalimutan. Pero hindi rin pinansin ni Aaron, dahil hindi man lang niya pinapansin ang tinatawag na killer organization. Ang kapangyarihan ng isang tao, laban sa buong killer organization, masyado mong mababa ang tingin mo sa kanila. Nakangiting sinabi ng matanda na hindi niya sinasadyang tingnan ang Aaron. Alam din niya ang performance ni Aaron sa Wuji Summit, ngunit kung tutusin, tuluyan siyang pinigilan ng kabilang panig, at nag-iisang lumaban si Aaron, which was, halos imposibleng manalo siya. Hindi naman sa minamaliit ko sila, kundi minamaliit mo ako. Sabi ni Aaron, young man, you have proud capital. Nakakamangha talaga ang performance mo sa Wuji Summit, pero hindi mo alam kung anong klaseng killer organization ang umiiral.
Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy ang matanda, at nagsimula na silang i-deploy ang operasyon. Ang panganib ay papalapit sa iyo ng hakbang-hakbang. Intindihin. Hindi talaga nakakaintindi si Aaron, hindi naman kasi niya kailangan intindihin. Para sa kanya, ang daigdig ay isang mundo na lubusang hindi pinapansin. Kahit anong klaseng malalakas ang tao sa mundong ito, hindi sila pwedeng maging kalaban ni Aaron. Alam mo ba kung bakit ko pinakawalan si Tinham? Tanong ni Aaron sa matanda. Natatakot ka? Takot kang pumatay kay Tingon? Hahayaan mo ang mamamatay tao sa bansa? Organisasyon desperadong paghihiganti, sabi ng matanda na may matigas na mukha. Ito ang pinakapraktikal na sagot na naiisip niya. Umiling si Han Sanchen na may mapang asar ng ngiti at sinabing, ito ay dahil binibigyan ko siya ng paraan para mabuhay at ng pagkakataong pumili, dahil kapag nagpakita siya muli sa harapan ko, iisa lang ang paraan para mamatay. Kumunat ang noo ng matanda. Bagamat nahulaan niya na ang Aaron ay magiging napakamayabang at mayabang pa, hindi niya inaasahan na ang kayabangan ni Aaron ay mas seryoso kaysa sa kanyang inaakala. Ang isang 14 na taong gulang ay maaaring gumawa ng isang malaking splash sa Wuji Summit, na talagang isang bagay na dapat ipagmalaki. Nakakalungkot lang na ang mga killer na kinakaharap niya ay grupo ng mga hindi makatao na karakter. Hindi niya dapat maliitin ang lakas ng mga taong ito. Aaron, mas mayabang ka sa inaakala ko, na magbabayad ka ng mabigat na presyo. Magiliw na paalala ng matanda, may utang akong isda sa iyo, hindi ba? Biglang nagsalita si Aaron tungkol sa paksa ng isda. Nataranta ang matanda. Sa oras na ito, biglang sumabog ang tubig mula sa isang spray, isang isda ang talagang lumipad mula sa manipis na hangin, at direktang nahulog sa mga kamay ni Aaron. Ang lahat ng ito, parang magic, hindi namin utang sa isa't isa ang isda. Aaron matapos sabihin ito, lumiko ka para umalis. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!